Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we are honored and grateful for your presence. To the Honorable First Lady, Ma'am Luis Araneta Marcos, Madam First Lady, maraming salamat po. To our distinguished guests, sa mga kapwa ko Pasigenyo, muli po, magandang umaga sa ating lahat. Nung nabalitaan po namin na magkakaroon ng Love for All dito sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng opisina ng ating budihing First Lady, kami po ay lubos na natuwa at na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself, but for all of the Pasigueños here, sa lahat ng mga Pasigueño na matutulungan po sa araw na ito, at sa lahat ng Pasigueño na natulungan na po, dahil para sa kaalaman po ng lahat, hindi ito yung unang programa sa ilalim ng Love for All, kundi una na rin po sila nanggaling sa Barangay Manggahan, Barangay Pineda, at Barangay Santo Tomas. Libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa opisina rin ni First Lady, sa lahat ng national government agencies, too many to mention one by one, para maiksi na lang po ang aking mensahe sa mga kasama ko po sa LGU, sa barangay. This would not be possible without our collective efforts. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Siyempre, sa lahat ay nagagalak po tayo, hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na Pangulo at First Lady, dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng programa ng Love for All ay first time daw po nakasama si Pangulo mismo. I will not prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung talagang nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga, maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Ang mga LGU na magiging benepisyaryo itong Love for All program ng ating bibigyan ng maraming ilang equipment at din kasama rin ang mga servisyo ng ating mga ahensya, kapwa ko ng mga nagawa sa pamahalaan, aking mga kababayan. Gandang umaga po sa inyo na. Natulungan naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Bakit po? Papapalawan po. Bakit po? Naririnig lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay sa Senado sa serbisyong tinutulog nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi at lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kalusugan nating pagkakas, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa malalayan ayon po sa tanong ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin na ay ng mga dita. Ito po ang mga barangay, ang bayan, ang mahirap ng tahan, kahit malayo, sa bundok, nasa isla, mga kansana, ikaw na dapat ikakapit ko ng mga tahan ng patuloy. Sa mga lugar po nito, isang malaking hamon sa clinic o sa ospital o sa health center. Dahil napakalayo at napakalaking mga ito yung naranasan ng mga kilometer ng mga kilometer. Eh, nakikita ko, pagkano makamig mo ang mga pasyente kung sa Mitchell Hospital, ayon sa Mitchell, eh, masyadong malalaman ko. Eh, ako bakit hindi sila nagpunta ng espada? Ang kanya ay mapakahinga. Dahil, marami kami alam na ang bata, marami kami mga alala.
Kung nagtatrabaho ka, buo ka muna, mag-ibig ka muna, tapos ipapasahe. At lahat ito ay isang lupa, isang napakapagpapagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis na antayin natin ang nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang servisyo para sa kanila, para meron silang birthday. Yung mga kababayan natin na malalapit na sa ospital, isang pagsunod naman ang pangbayan sa mga examen at sa laboratorio. Kaya natin na kaya natin isang natin sa tatat na nakarating sa amin. Ang kanina ay na-diagnose na mayroong problema. Sa pamamagitan ng programa ito, ay matitignan sila ng doktor na libre at hindi na kinakailangan ng pangyahe ng natin. Dahil sila na ang pinuntahan. Sila na ang malapit. Bali yung klinik, imbis na sila pumunta sa klinik, yung klinik ang malapit sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad itong napapagawa ay isang napakaing tulong para sa ating mga pamamayan. Tayo rin ito ang kapatid na maasang servisyo ng para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinanganganapay naman, tulad ng ating mga single seats, ang may PWD, mga pangtis, at may mga iniit na mula sa simula ng proyektong ito, ayaw ng nakaraang taon. Nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas, at hanggang Mindanao. Hindi lang po ito ang nagbibigay ng tulong medical. Kasama na rin dito ang inakong public servisyo, kaya ng CHED, na hanggang malalay sa pinagagawa sa mga dito rin po NHA, na ang pag-ibig, nagkakabay sa inyo na pag-meron ng doon sa bahay. Ang NTO, nandyan din, para sa mga nangailangan ng driver's license, at marami pa tumutulong na yun sa nagtutulong ng servisyo ng gobyerno. Kailangan ang servisyo medical. Kung hindi, ang ibang servisyo ang gobyerno ay pinilalapit na sa pamamayan. Hindi lang ito isang araw lamang. Siguro namin, marami pa mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang magbibisita ng traffic. Kung saan mayroong Pilipinong nanangailangan at susumikap at pagsisimulapan natin na inyong pamahalaan ay makakabutan ng segredo. Panig ko lang po ang naging resesyon sa pamumunan ng Department of Health. Patuloy po tayo sa pagpapatupad ng proyekto upang magkaroon ng rural health unit. Doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic, ipapang mga kapitan ang lahat ng nalamihan sa bansa. Lalo na ating sa yung mga kita. Para madaling maawin ang mga mamamayan, ang mga servisyo ng mga kalusugan, inilusan ng DOH ang urgent care and ambulatory service centers o yung kapag namin bukas. Ito yung nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kapag rin yung dito, kasama po natin ang sige na Medrobres na ang PCSO. Prior po, programa din at aming isang pinapangako sa atin na mula ngayon, gagawin namin ang itiyakin namin na bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. Hindi na po kagaya na natin, inuusap na pa, lalapit na kapag dito, kung medyo hindi ko kaibigan, ay hindi ka matasot yung requesto. Kaya hindi na po pwede. Basta kung sino na nakailangan ng mga ay bibigyan natin. At sabi na, kaya mo rin itong business para pwede pa gawin. Ako po mga sa pwede ka
magkawin na labang ang nasa nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat reyon ayon sa Public Republic Act 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam niyo po, yung England niya, ito po yung natutunan natin. Dahil, pakita natin, ang mga pasyente, dinadala sa mga specialty center, dito lang po sa Maynila, sa Civil Center, sa Community Center, sa Art Center, mga specialty center. Eh, hindi naman napataya. Ano kaya kung lagi sa mga tayo? Kaya, gumawa kami ng programa ng UAE. Sabi natin, bakit naman yung mga kasabalayo, yung mga tayo sa Maynila? Kung walang pambayan, bakit nakapunta sa Maynila? Kung nakakatawa, kaya yung pandemya. Kaya, magawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat region, para naman hindi masyadong mahirap ang pagpatingin yung mga mahirap na naman. Sa ngayon dito, napapamahagi tayo ng mobile primary care facility sa dulot ng mga lugar na pamahalaan. At namin bigla na lahat ng probinsya sila sa Metro Manila na lang ng mobile PCM. Ngayon pa nga, mas marami po tayo ng gagawa, tayo ng kumayos. Kaya nais ko rin ipahagay ang aking puso at sasalamat sa ating mga kaibigan ang kapalit ng nasa primatic sector. Kaya ng Metro Foundation, ang Leona Foundation. Ngayon, ang namahagi at nagpalit ang tatlong na may kompletong pasilidad. Kasama ang tapos na live X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose, at sitwal na pagkanopan. At ilang pa na kami ang pinigal na ipapamahagi natin sa mga lugar na pamahala ng Pasig, ng Global, sa Catalina, sa Sur, mayroon araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang dapat sa ating mga katabayan. Kung wala ang suporta at ating kagulaan at higit sa lahat ng bawat pamilya ng Pilipino. Maraming salamat po. Kaya po, hinihikarya po kayo na tagaan natin at ikaw sa sarili. Samantalayin po natin ang proyektong tulad nito at ang mga servisyo sa Health Center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yan ay hindi ang ng ating lunsad, kundi ang tibay ng ating maramatawa, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog, ang ating puso. Patuloy po tayo matapos, ulitin na kailangan natin sa pasalamatan ng ating First Lady. First lady po i-release ginawa ng mga kapatid. Sa pagsulong ng ating health system. Napakabalan ko rin, napakasala ko ang natin. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa kahit hindi ko nangyayari ito kung hindi ko nagsasama-sama ang mga katulad namin sa pamamaraan at sa servisyo ng public. Ay ang tinatawag na aking tinatawag na all of the world, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya na kapag may naisip, may nakita kami na kailangan gawin.
Hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi ibinibigay lamang sa isang ahensya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng departamento. Yan po, that's why kaya meron tawag natin dyan. The all of government reports natin. Kaya nandito po, ang visit natin. Dahil na aming nakikisip sa national government. Kung hindi po mangyayari ito, hindi tayo nakita rito. Kung hindi tayo tinulungan na ating NGO, ating anong government. Kaya talagang ako sa mga pagkasin na pagpanuloy po natin, nakita naman ko rin gano'ng maganda ang mga gano'ng nakikita tulong na ibibigay natin. Tayo ay lagi magkakabisi at lagi natin iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating pinasama ng Pilipinas. Mabuhay! Ang isang pera! Mabuhay po!